Thank you, thank you. Okay, great live. Good morning again sa inyong lahat. Sa hindi nakakilala, my name is Coach Chris Tolentino from Mariveles, Babataan. So welcome to our MMP or Morning Mentoring Program by Coach Chris Tolentino. So everyday po ito. Sa mga bago po, ito yung aming pamamaraan ng inyong mga upline, ng mga top leaders para lahat ng bagong sali po at lahat ng mga miyembro po ng ating team ng Don Chris Livegood International ay ma-guide natin. Umpisa pa lang kung paano gawin ng tuloy-tuloy yung negosyo. So today, Module 3 na po tayo. Natapos ang ating Module 1 and Module 2 ng napakaraming topic. So pasok tayo ngayon sa bago. No? At hopefully, pakinggan mo mabuti, silipin mo, pwedeng yung iba, may idea na, pero mas importante po no na ma-internalize mo yung klase ng negosyo po na to. Okay? Kasi maniwala ka sa hindi lalaki ang grupo mo kung hindi ka hindi mo i-develop ang sarili mo as a leader. Okay? So ising ko lang yung ating slides. Ayan. Okay, no? So welcome to Don Chris Livegood International Leadership Training. Yan. Okay. So, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng marami, no? So, batiin pa natin yung iba. Kumusta po ang inyong umaga sa ngayon? Malinaw ba? Nakikita ba yung slides ko, guys? Opo. Okay. Yes, pre. Yan, okay, no? So, kinig, pagka may gustong itanong, linawin, mamaya pag-usapan po natin, ano? At hayaan yung ako muna para pagtuloy-tuloy po yung ating training. Pero, again, please be an empty cup. Gusto ko ma-absorb yung lahat ito. This is a special training. Ngayon ko pa lang po ito ibabagsak pero marami pa kami nakahandang training nila Coach G Tumboco, no. So hopefully makatulong ng malaki ito sa pagde-develop mo ng sarili mo at the same time ng grupo. Okay? Dali wait lang natin. At ayan. Para wala tayong naririnig na kung ano man. Ayan. Okay. Leadership is the core of MLM business. Okay? So alam naman natin na yung mundo ng network marketing na pinasok natin ay na napakahalaga, no? The name of the game is not to sign up alone, no? So hindi po ito yung mundo ng traditional business na nakadepende ka lang lagi dun sa sarili mo, sa negosyo mo na sayo lang, no? Dito po talagang magbi-build ka ng organization. Pag sinabing organization, malaki po kasi yan eh. Okay? Iba't ibang tao yan, iba't ibang ugali ang magiging downlines mo. Okay? Iba't iba ng attitude. Ngayon, paano mo i-adjust yung sarili mo sa iba't ibang taong makakausap mo? May bata diyan, may matanda, may professional, may hindi. Okay? Kaya ang mangyayari nito,
sabi nga iba't iba yung nagiging approach mo. Halimbawa, ang naging downline mo ay barkada mo. Siyempre, pagka magkausap kayo, talagang pare, ano ba balita? Para ka naman ganito. Kaya nyo mag-usap ng normal lang, ng natural lang. Kasi nga, kumpare mo, magkababata kayo o tropa mo talaga. Pero pagka halimbawa, ang downline mo na isang teacher, hindi mo naman kilala dati, isang doktor, isang professional, or isang OFW, iba naman yung approach na gagamitin mo sa kanya. No? So, iba't ibang ano yan iba't ibang profesyon, iba't ibang tao na yung mabibuild mong organization. Ang tanong, paano mo sila iimpluwensyahan? Okay? Paano lalabas yung leadership mo to handle, to motivate, to keep yung mga tao sa organization mo, no? And then sabi nga, no, live good or network marketing is a big time business. To build an organization, you need leaders. Okay? Again, hindi lahat ng mapapasali mo aaralin yung gusto, magbibigay din ng oras katulad mo, hindi naman lahat talaga leaders, no. Lagi nga namin pinag-uusapan ng inyong mga pa-uplines sa mga top leaders ko na nandito. Napaka-blessed ng mga tao na may pumasok agad sa ilalim na leader, no? Pwedeng mangyari. Marami na pong experiences kami sa network marketing na meron talagang na-bless yung pagbunot ng barahan nila alas agad. Okay? So, para sa akin, tulad niya, Oscar Penuela, upline ko po yan. Unang-unang bunot niya o unang-unang invite niya kay Live Good, Chris Tolentino agad. At with all due respect sa aking upline na hanggang ngayon lagi kong pinapasalamatan kung bakit ako nasa Live Good dahil po sa pag-iimbita po niya, no? Kaya I'm very thankful at sa taong pong iyon, no? Hindi po man po natin nakakasama palagi o bihirang-bihira nating marinig si Plain Oscar Penuela, pero yun po yung tinatawag na talagang blessing Okay. 'Di ba? Ngayon, paano kung hindi ka pa nakakahanap ng mga leaders sa ilalim mo? Huwag ka lang talagang tumigil. Pero alam mo may mas ano diyan yung gano'n na nakabunot agad, bihirang-bihira naman po talaga 'yun. Kasi leaders attract leaders, no? Kaya kung gusto mong mag-build ng organization, hanapin mo po talaga yung mga taong 'yan. Hindi ko muna pasali mo na, yan na agad yun. Hindi ko mo umattend ng training, kala mo leader na. Bigyan ko kayo ng experience. May napasali po ako rito na kala ko nung una, ano na mala J Tumboco na, mala Maripe Esquilio na Kasi, di ba, may dalawang top leaders ako na bumulo na talaga nag-boom, J Tumboco and Marife. So, marami ulit ako na-invite. Mga networker pa nga Kasi nung naglalabas po ako ng mga video ko sa YouTube o sa ng mga pino-post ko, talagang maraming na-attract And then nung ako po ay bumaba sa Cavite, nag-conduct po ng first big bomb or yung orientation meeting sa Macdo, Dasma. Na-invite ko po yung isang top leader dati ng Cavite. Okay? Ano to, core leader pa to pare nila GN dati. Kilala niyo ba si GN? Si Gary Norman. So ibig sabihin, nung nauna pa siya sa akin at nung nakasabayan ko po siya, talagang nag-develop ng malaking grupo, nagkakotse, nagkaresulta, isa po sa speaker sa Cavite. So na-invite ko po dito. So kala ko din leader kasi nga talagang masigasig nung umpisa pero hindi tumagal. Okay, marami siyang naging issue sa sarili niya, sa family niya at talagang feeling niya hindi na siya effective as a networker. So, hindi lahat ng mapapasali mo nakala mong leader, yun na. Okay, meron at meron talagang willing ulit na magsimula sa
ano, sa wala, eh, 'no? Ako para sa akin dito kay Live Good, anumang career mo sa labas, anumang hot experiences mo sa labas, gaano ka man kahusay dati, pero 'pag hindi ka nag-empty cup at hindi ka nagpaka-humble down, hindi ka nagsimula ulit ng pakikinig 'no, ng pag-a-attend ng mga training at feeling mo alam mo na lahat, ay hindi uubra, okey? Baka good for 2 to 3 months ka lang, okey? So again, this is a leadership training, medyo palalim po tayo 'no, posible makarinig kayo sa akin ng mga salitang baka isipin mo, pinatatamaan ka or kung ano man. Maririnig niyo po ngayon yung dapat niyong marinig, hindi yung gusto niyo lang marinig. Kasi dito po unti-unti gigisingin kita. Pauunawa ko po ng marami sa atin na, ah, ano yung kahalagahan, ano ba yung dapat at bakit mo kailangang tumayo as a leader ng organization mo, ng grupo mo. Okay. Oo, may upline tayo, meron tayong, mga trainer sa itaas natin, pero maniwala ka sa hindi, kung hindi ka tatayo at aasa ka lang talaga sa mga nasa taas o lagi ka lang nakatingala, mananatili kang isang pipit na ibon dito, okey? Kung yung pagiging mahiyain, eh, ng isang tao, eh, baka siguro mamuluktot ka na lang, magtalokbong ka ng kumot. Okay, hindi po ubra talaga rito sa network marketing. Kung ikaw ay, lalo na't sa mga maaarte, eh, sana po nag-artista na lang. Okay. Dito po talagang ang tumatagal at ang talagang nagkakaroon ng matinding resulta po rito yung talagang, willing to learn, yung willing magsakripisyo at yung talagang mga palaban. Naalala niyo nung bata po tayo, merong elementary pa lang, high school pa lang, napapasunod niya na yung mga kaklase niya. 'Di ba? Ano sabihin ng teacher, "Ito leader 'tong batang 'to." Hindi naman lahat 'no, pero merong anak ko pong 5 years old nagugulat ako. Nakikipaglaro sa mga bata, eh, siya lagi yung pinakikinggan, eh, okey? Meron talagang quality ng leader, eh, ng leadership, eh. Pakikinggan niya, napapasunod niya, siya yung nagiging timon, siya yung talagang magpapaliwanag ng laro nila, 'di ba? Kahit sa klase po nila. 'No, 'di ba bata pa lang meron ng ganyan, 'no? Ngayon kung ikaw ay mahiyain, ikaw ay isang introvert o ikaw ay isang, ah, ah, hindi masyadong mabokal na tao at napasok ka sa isang ganitong negosyo, alam mo kapatid na-e-enhance yan. Natututunan naman lahat, okey? Kasi wala namang ano agad, eh, ah, speaker agad o talagang nagtuturo naman, oo agad. Maniwala ka sa hindi, nung sinisimulan ko po ang network marketing, si Chris Tolentino po nasa likod, may hawak na notebook, nakikinig ng nakikinig ng nakikinig, nagsusulat lang ho ako, hindi mo ako mapatayo. Kahit nung elementary ho ako, nung high school ako, hindi mo ako nakita na yung taas ng kamay o nagsasalita sa harapan para mag-report. 'Pag nga magre-report na yung grupo na namin o ako na, absent ako. Ako po yung nangangatal, kinakabahan, nabablangko sa harapan 'pag nagre-report nung high school. Sabihin mo nagre-recite, hindi, eh. Ano nangyari, dinevelop ko na lang po yung sarili ko na sa pagsasalita ng ganito, 'no, sa pagharap sa maraming tao, lahat po 'yan natututunan, eh, 'di ba? Kasi sabi ko ganito, eh, palaki ng palaki yung network, kailangan ko 'tong gawin as a leader, 'no? Where there is a need of potential leaders, grow a leader, grow the organization, 'no? Puwedeng mag-grow naman talaga. Dedepende na lang kung gugustuhin mo, kung willing ka. Pero kung gusto mo tagapakinig ka na lang, tagapalakpak ka na lang, eh,
Maniwala ka sa hindi, after 6 months tagapalakpak ka pa rin. Ano gusto mo ngayon, pinapalakpakan ka o pumapalakpak ka o ikaw naman yung pinapalakpakan? Nai-inspire ka o ikaw naman yung nag-i-inspire ng mas maraming tao sa ilalim mo? 'Di ba? Paano ka tatawaging coach? Paano ka tatawaging mentor? 'Di ba? Siyempre ang pagiging mentor, bago mo ituro, nagawa mo na. 'Di ba? Paano ka makakapag-teach ng maraming tao kung hindi mo aaralin ng gusto yung negosyo? Oh, organization, eh, nagbi-build po tayo ng maraming tao, nagbi-build tayo ng, ng empire. So kailangan natin mag-grow as a leader. Tatapatin ko kayo, hindi naman 'to gano'n kadali, pero lahat posible sa taong determinado. Opo, nung nagsisimula ako no'n, ah, alam mo 'yun, pagkaharap ko yung mga upline, kasama ako sa mga bonding, a-attend ako ng iba't ibang, ah, kung ano man. Minsan sinama po ako sa swimming ng mga uplines. Kakausapin ko 'yan, konti lang, andun pa rin nahihiya ako, eh, nahihiya akong i-approach yung iba, eh, 'di ba? Tapos, ah, alam mo 'yun, lagi akong gutom na makapakinig ng mga motibasyon ng, ah, ng salita ng mga uplines kasi gusto ko silang gayahin, namo-motivate ako. Alam mo 'yun, pagka naririnig ko sila talagang, "Kaya ko 'to, kaya ko 'to." Tapos unti-unti po, okey, sasabihin sa'kin nung upline ko, "O partner, ikaw mag-talk ngayon, hati tayo." "Sige upline, kaya ko 'yan." Kahit na talagang gulo-gulo yung paliwanag ko, kahit ako mismo minsan hindi ko na nga naiintindihan yung sinasabi ko. Pero dahil gusto kong matuto, dinevelop ko po yung sarili ko as a leader. Okey, naalala ko pa po yung unang taon ko sa network marketing. Ako po, Diyos ko, matatawa ka na lang. Kung babalikan ko po yung, ah, ilang years na ba, 2010, 2024, 14 years ago, 15 years ago. Ako po isang totoy noon, 'di ba? Ilang taon pa lang po ako, 15 years ago. At, ano ho ako, eh, parang araw-araw DVD pa kami nila paring Gino 'no, talagang nakasalpak po 'yan sa player. Talagang umaga pa lang pinakikinggan ko na ng pinakikinggan. Sabi nga sa akin dati nung magulang ko, "Normal ka pa ba, nak?" 'Di ba? Para na daw po akong baliw. Ah, Talagang binuhos ko po yung oras ko, yung sarili ko na matutunan yung mga bagay na kailangan. Okey, marami po akong notebook, Catleya yung gamit ko dati 'no, talagang sulat ako, sulat kasi iba yung nasa isip, maniwala kayo sa'kin. Yang mga notebook mo na yan dito sa network marketing, kasi kahit sabihin mong i-screenshot mo yan, eh, screenshot mo, ay itadak mo sa isip mo o i-save mo lang diyan sa cellphone mo, maniwala ka sa'kin, iba po yung sinusulat, mas mai-internalize mo. Oo, na puwede mo talagang balikan. Paggising mo sa umaga, basahin mo ulit. Ako po gano'n. Oo, talagang yung mga notebook po na yun, yung aking mga pinapag-aralan na yun, eh, naging parapernalya po siya, naging, katulong po siya ng pag-grow ko rito as a leader, 'no? Kasi kada attend ko lagi akong mayroong bagong matututunan, lagi akong may bagong mapupulot, laging laging may madadagdag doon sa kaalaman ko bilang isang negosyante, bilang isang professional na networker. Naging bano po talaga ako, naging bano ako nung umpisa na, ah, ang dami kong sablay, ang dami kong, maling diskarte, pero unti-unti po, maggo-grow ka naman talaga.
Tanong Coach Chris, saan ba natin mahahanap yung mga leaders na yan? Saan ko ba matatagpuan yan? Tinanong nyo rin po ba yan? Pakitype nga number one kung nakikinig. Kung andyan ba kayo? Kung tulad ko, o tulad ng marami, naghahanap din kayo ng mga leaders sa ilalim nyo. Pakitype nga number one. Sige nga po. Habang nagpapainat pa tayo ng karburador natin. Malinaw na malinaw. Okay. Good morning. Number one. O, hinihintay nyo na rin ba yung mga agila sa ilalim nyo? Excited na ba kayo na may mapasali kayong isang Chris Tolentino? Ma'am Doc Weng? Excited ka na ba? Excited ka na, Sir Benny Cruz, na may mapasali ka bukas na isang J. Tumbukon? Mauricio Almado Amor na isang Dennis Valdivia? Excited ka ba na bukas yung may imbita mo katulad ni Leslie Igban, ni Mari P. Esquilio, ni Randy Rigonya? Di ba? Yan, pag-usapan natin. Excited na po. Yan, excited na. Doc Weng, 2 leader lang ang ma-invite mo rito na talaga namang willing to learn, na willing to sacrifice sa Bugang Network. O, sabi nung iba, sige nga, paano iba, hindi ka naman nag-i-invite. Kung mag-imbita ka, isang linggo pa. Tapos hindi sumali, hindi sa susunod na linggo pa. Tatagal at tatagal talagang mahanap mo yung leader. Damihan nyo po yung invites. Everyday dapat, sabi ko nga, may prospect list ka eh. Dapat lagi ka nag-i-invite. Malay mo, sa 10 inimbita mo, isa ron. Vilma Sabulaw pala. Di ba? Demi Sibuan pala, Harold Pangan pala. Lahat naman ho produkto ng pag-iimbita eh. Di ba lahat naman ng top earner dito, lahat naman ng leaders dito, pinasahan ng link, pinasahan ng video o dinala sa Zoom, o kinausap ng one-on-one, o nakuha sa digital marketing. Lahat naman yan nagsimula na madala po at mapaunawa yung live good. Kaya kung hindi ka mag-i-invite, hindi mo hahanapin, imposibleng dumating na lang, putok sa buho, magkaroon ka ng downline nila bigla sa genealogy mo na, di ba? Hindi. Hinahanap yan. Yun nga lang po, kung ang tanong mo sa akin, saan ba makikita yan? O ito, sagot ko ngayon sa'yo. Sa lahat ng nag-type ng number 1. Leaders raise leaders. Diba? Ikaw pala, magre-raise eh. Yung leader pala, nire-raise ng kapwa niya leaders. Tanong mo sarili mo, leader na ba ako? Hindi pa pala. Kaya pala, leaders grow leaders. O saan tayo babalik ngayon? Di ba sa sarili? Paano ka daw makaka-attract? Balikan natin. Tingin niyo po ba si Fernan Santiago ay nakapag-attract ng mga leaders sa network marketing? Yes or no? Yes. Harold Pangan, pagsalpak niya po ba kay Livegood, na-attract niya rin ang mga leaders ng iba't ibang MLM company? Yes. Bakit? Na kay Fernan Santiago, na kay Harold Pangan na ang quality ng isang leaders. Bakit? Sa haba ng experiences, Fernan Santiago, 25 years of experience. Tapos ikaw, kabago-bago mo sa sa industriya, feeling mo agad lahat maa-attract mo. Gusto ng marami, bawat iimbitahin niya sasali. Hindi niyo ba napapansin kahit sa FB ads, sa digital marketing, tanong niyo si Coach J. Tumbokon, tanong niyo po si Dennis Valdivia. Alam niyo ba na ang Live Good sobrang putok na, trending na online. Sa dami na po na nag-FB ads, sa dami na po ng talagang gumagawa ng mga YouTube video.
Marami na pong nakakapakinig ng Live Good. Ang nangyayari naman talaga ngayon, yung napapasali diyan, sino ba yung sasamahan ko? Namimili. Kahit ako po yung huling napasali ko online, napanood lang po yung live ko. Napanood lang po yung YouTube video ko. Sabi niya, "Coach, ilang beses na po, marami na po ako na-attend ng speaker, pero sa'yo po ako nag-message. Na-attract, yes or no?" Gano'n po yung nangyayari. Gano'n, paano mo sila ma-attract kung ikaw isa kang bubuwit? Sorry for my word, para kung ikaw, hanggang ngayon, ayaw mong mag-talk. Hanggang ngayon, nahihiya kang mag-invite. Na hanggang ngayon yung mga litanya mo, yung mga script mo, yung mga salita mo sa tao, hanggang ngayon hindi pa quality, wala pa yung qualities ng leaders. Sige na pare, sali ka na para may downline na ako. Ganun ba leader? 'Di ba? You cannot please everybody. Ako para sa akin, hindi mo kailangan makiusap, hindi mo kailangan ah, i-please yung mga tao. Ina-attract po 'yan. So sisimulan mo talaga sa sarili mo 'to, walang iba. Okay? Tingin niyo po ba si Jay Tumbokon mapapasali ko kung hindi niya alam din yung kahit papaano na meron din akong quality as a leader? I don't think so. Sa isang Jay Tumbokon na sasali sa akin kung hindi niya ako nakitaan ng potential dito. Maripe Esquilio, tingin niyo po ba pinasahan ko lang ng video, sige kasali ako sa'yo? Hindi. Kaya ikaw kapatid, ganun yun. Parang ano yan parang isang sports yan kahit sabihin mong patintero yan kahit sabihin mong habulan yan na grupo-grupo. Dito ako sasali sa alam kong mananalo kami. Tama? Ito yung kakampihan ko kasi alam ko itong taon 'to malakas. Bata ka pa lang gano'n ka na So gano'n din pala yung mga prospects sa labas, yung mga leaders pa sa labas, na mga leaders sa mga multi-level marketing o yung mga talagang potential na nasa labas na yan, na willing nating hanapin, mga nakaumang lang po yan. Okay, puwedeng mangyari, oo, mabunot mo diyan na talagang, ikaw yung makapag-imbita. Pero most of the time po, leaders raise leaders, leaders grow leaders, leaders attract leaders. Tanong, pakitanong nga po ang sarili nyo, am I a leader already? Paki-type yes or no. Sige po, hintayin ko po yung type. Lahat po sana makipag-cooperate. Pakitanong po ang inyong sarili, leader na ba ako? Am I a leader already? Yes or no? Makakapag-raise na ba ako ng kapwa ko leader? Makakapag-attract na ba ako ng kapwa ko leaders? Mag-grow na ba ako ng kaya ko na bang mag-grow as a leader? Sige nga, tanong mo nga po ang sarili mo kung talagang leader ka na. Yung willing to learn, willing to sacrifice, willing to train, na willing gumising ng alas 5 ng umaga, na willing mag-invite, willing magturo sa mga tao niya sa ilalim niya, willing mag-commit. Tingnan niyo Coach Jay, tingnan niyo Coach Marife, tingnan niyo po, 'di ba? Lahat nagsasabi ng yes. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Okay, so paglalim ng training natin po sa lahat ng nagsabi ng yes, mamaya tatanungin ulit kita kung talagang leader ka na. Ulitin ko, sa mga bagong pasok po, maririnig mo ngayon yung dapat nyo pong marinig, hindi yung gusto mo lang marinig. Okay? Baka mamaya marami na mag-out dito. Hindi kaya maraming mag-leave dito, Coach J, pag nilaliman ko pa to. Joke lang.
Doon muna tayo sa mga mga pang beginners. O, tanong kita ngayon, are you willing to pay the price to become a great leader? Willing ka ba to pay the price? Hindi biro to, guys, ha. Seryoso to, usapin natin. To become a great leader, there's a lot of sacrifices. Ikaw to, ito yung goal mo, ito yung dreams mo, maraming sakripisyo sa gitna yan. Yung roadmap to success na tinatawag, yung gusto mong goal mo, eto ka, marami kang dadaanan. Maraming obstacle. Maraming pwedeng magpahinto sa'yo rito. Hindi lahat ng umating ng mentoring program ko, kahit paulit-ulit ka pang umatin, kahit una ka palagi rito, kahit nakikita ko lagi yung pangalan mo, hindi lahat kayo makakasama ko hanggang dulo. Sorry for my word. Hindi lahat. Marami dyan hanggang umpisa lang. Marami dyan ayaw ibigay yung best niya. Di ko sinasabing ikaw yon, pero baka ikaw nga. So are you willing to pay the price? Sasamahan mo ba ako hanggang dulo? Ilan tayo ngayon? 23? O baka 22 lang yung makasama ko? O baka 20 lang, yung tatlo magpaiwan pa. Baka nga 15 lang eh. Hindi kaya 10 lang? Sino ka kaya ron? Yung lalaban hanggang dulo. Sino kaya na hanggang 2025 to 2026 kasama ko pa rin? Na unti-unti nakakotse, hawak dahil sa dream board na dinrawing niya, dahil sa sakripisyo niya, dahil nakapag-raise siya ng leaders, nag-grow siya ng leaders, nakapag-attract siya ng mga leaders niya sa ilalim niya, naging platinum, naging diamond na rin. Kasi talagang walang ibang pupuntahan. Again, tatanungin ko yung sarili mo, are you willing to pay the price? Siyempre ako po, pinagpe-pray ko, lahat kayo makasama ko. Pero kapatid, ikaw ang gagawa nito, hindi ako. Gagayad kita, yes. Ano sabi sa akin ng isang leader ko kagabi? Coach, willing ka ba sa ganito? Coach, okay ka ba ng ganito? Okay ka ba? Sabi ko, okay sa akin yan. Walang problema. Sasabayan kita. Diyan sa plano. Pero, may, may, may stages yan eh. Bagong direct ko naman to eh. Gumawa siya ng plano, this coming Sunday, mag-offline kami. Pero nakikita ko, nag-i-invite naman sa online. Sasabayan kita. Nalang ko yung oras ko sa'yo. Pero again, kailangan gawin mo rin yung ginagawa ko. Hindi pwedeng ako lang tagapagtok. Kaya ka umati ng training eh. Kaya ka nga paulit-ulit na nakikinig sa BOM natin eh. Tapos gusto mo, sasama mo ko, ako lang lahat gagawa. Hindi. Dalawa tayong gagawa. Tayo. Hindi ikaw, hindi ako. Tayo. Ganun po ako mag-develop. Kasi bakit? Hindi lahat ng oras kasama mo apply. Yung pagtulak, yung bigyan mo ng tiwala yung leader mo sa ilalim mo, isang kaparaanan po yan to raise leaders. Kasi kung ikaw yung apply na gusto mo ikaw lagi ang sikat, ikaw lagi pinapalakpakan, ikaw ang magaling, hindi ka tatagal dito, edi ikaw lang, ikaw na. Paano ka makakapag-raise? Paano ka mag-grow? Paano ka mag-attract? Hanggang ngayon, ikaw nag-encode. Hanggang ngayon, ikaw ang nagbabayad ng subscription. Hanggang ngayon, ikaw tagapaktok. Kung saan ka hilahin, go ka lang.
Tapos sila ngayon, kita mo nagtotoka, nag-aalisan, naglalabasan. No. Paano mo mare-raise? Magkaroon ka ng mga desisyon. Magkaroon ka po ng ah, ah, sorry baka meron ng medyo tinatamaan, no. Ulitin ko, hindi para sa Depende yan kung paano niyo i-absorb po ito. Pero maniwala ka sa hindi. The end of the day, sasabihin mo, thank you coach kasi ginising mo ako. Kasi pinaunawa mo sa akin yung dapat. Lalo na sa umaten ng module 1 ko, module 2 ko. Module 1 lang, ilang topic yun, ngayon, module 3 po, kung may mga bagong member dito na intindihan ko po, okay, baka hindi pa na-absorb nung marami, pero syempre, series of module po ito, alam nga naman natapos yung module 2, bago ka, balik ako sa module 1, hindi. Tatapusin ko po ito hanggang module 4. Pero, hopefully, ano po kayo, no? So, what is leadership? O, sinabi ko to kanina, leadership is influence. Paano mo i-impluwensyahan yung mga tao sa ilalim mo kung ikaw mismo ayaw mag-a-attend ng training? Gawa ka pa ng chat brigade, di ba? O attend po tayo. O attend po kayo. Sabi mo pa, attend po kayo. Magaling po yung speaker. Pagdating doon sa participants, wala yung pangalan mo. Tibay mo, Teng. Paano sila susunod sa'yo? Ikaw nga wala. Nakitaan nyo ba ako na attend po kayo? Hindi, attend po tayo. Dapat we, not you. Tayo. Kasama ka. May downlines ka na nga, may grupo ka na nga, pero gusto mo sila lang. Walang ganun. O paano mo i-impluwensyahan yung mga tao sa ilalim? Ng positibo mo everyday, ng positive mindset mo, ng galaw mo, ng hataw mo. Si Upline nga, nagre-relax lang eh. Tayo ahataw? Baka ganunin ka ng tao. Si coach nga hindi pa naka full time eh. Part-time na part-time lang dito eh. Paano? May impluwensyahan mo sila? Sige nga po. Bakit siya anya? Ang tagal-tagal na ganun pa rin yung income niya. May impluwensyahan niyo yung tao sa ilalim? Bakit siya ilang buwan na hindi pa nagtotok tapos paano magtotok yung sa ilalim mo? Ikaw ayaw mo pang mag-share sa Zoom. Mapupulaan ka rito. Nasusundan po. Level up, laging level up. Isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, dapat lagi kang may ginugol. Kaya ko to, talk ako, share ako, invite ako, close ako ng deal, mag-meeting after meeting ako. Yun po. Para makapag-impluensya ka sa mga tao. Gagayahin ka nila, maniwala ka sa akin. Pag nakikita ng mga member mo sa ilalim mo, unti-unti yung result mo, unti-unti yung grow mo as a leader, as a speaker, as a mentor, as a trainer, gagayahin ka nila. Okay? Leaders are made, not born. Wala namang pinanganak agad na doktor na eh. Wala namang pinanganak na engineer eh. Wala namang pinanganak na networker tong anak ko na to. Di ba?
General starts from private. O sino pa nakakaalam ng Gladiator the movie? Pagkukwentuhin ko ng 3 oras. Di ba lahat naman nag-start yan unti-unti? Kahit tanungin nyo po yung ibang mga uplines nyo. Noong nagsisimula yan sa network marketing, banong-bano rin yan noong umpisa. Oh, dito magiging leader ka. Simulan mo lang. Andal mo nung nagpapaliwanag ako dati, hindi ko makalimutan. Pag sinusulat ko nga po sa whiteboard yung numbers o yung letter, talaga namang kala mo dinadaanan ng alon eh. Nanginginig po ako eh. Ah, di ba marker kami dati, partner J, yung whiteboard marker? Habang nagsasalita po ako hindi ko ma-shoot-shoot yung marker doon sa takip niya eh. Nangingitim na po tong daliri ko sa gilid eh. Yung mga unang tayo ko po rito, yung mga unang pagtotok ko sa labas, matatawa ka talaga. Pero lahat yun, kwento na lang. Kahit dito sa Livegood, nung nag-uumpisa po ako, sabi ko dun sa asawa ko, Mami, baka ito na yung hinihintay ko. Lagi kasi kami nagpe-pray, isang source of income pa Lord kasi hindi talaga kaya. Laki ng gastusin ko eh. Mga anak ko po kambal. Mula po nung ang tawag doon, pagpapa-check up ni Mrs. dati, tawag doon yung sa buntis, yung check niya. Lahat po doon doble ang bayad eh. Sa panganganak, lahat hanggang nag-aaral, lahat doble. Isipin mo 'yon. Kung ikaw nagkaanak ka ngayon ng isa, baby, naalagaan mo, doblehin mo yung gastos noon mula umpisa. 'Di ba? Hindi yun talaga anak ka ngayon, after 3 years, 4 years, isa ulit. Hindi, ito sabay. Kaya hindi po biro, no? Parents ko nandiyan, ang mga kapatid ko, ang mga pamangkin ko. Okay? Kinuha ko sila nung pandemic talagang wala, gutom doon. Mas pinilit ko yung mga magulang ko po na matatanda na, ipinilit ko pong nasa akin. No? Para makabawi, syempre sa mga magulang ko na talagang 70 na nga tatay ko. Ano yun? Talagang nagtulong-tulong kami sa isang family business namin ng mga pangpamilya ko, magulang ko, asawa ko. Imaginin mo kung wala pa nga yung tatay at nanay ko o mga pamangking ko, di ang dami ko pang empleyado. Baka doblehin kasi 4 lang yun, baka 8 pa empleyado ko. Tingin mo kayanin ko bang pasahurin lahat yun? 'Di ba? Hindi. Talagang marami po. Talagang dumanas po ng maraming sakripisyo. Okay? Kaya sabi ko kay Mrs. Mami, ito na. Suportahan mo lang ako. Ang good thing lang sa asawa ko, no, talagang nakasuporta nung nag-uumpisa kami. Nung mga nakaraan training po rito, may mga nag-comment, no, may mga 2, 3 na talagang hindi nakasuporta pamilya. Okay lang po yan. Sa nag-uumpisa, okay lang. Darating po yung time. Darating yung time talagang susuportahan ka din nila. Paunawa mo lang sa kanila yung kagandahan ng negosyo. Okay? So tanong ulit, you can be a leader ba talaga rito? Lahat po ba rito nag-empty cup tulad namin ni Jay? Start to develop yourself through trainings. O yan, congratulations, naka-attend po kayo ngayon. At umattend po kayo ng mga nakaraan training. Hindi nyo ba napapansin, kahit sa mother team natin, wala namang ganitong training? Yes or no? Bihirang-bihira na magkaroon ng talagang mga special training na gano'n. Or more on recognition, yes or no? Question and answer.
Kaya kung under ka ng team natin, kapatid, i-value mo 'to. I do suggest, under ka ng Don Chris Live Good International, andan yung sub-team natin, yung Live Good to Succeed, yung Diamond, yung Ultimate, yung PHMC, yung Live Good Manila, yung Live Good Nueva Ecija, at iba't ibang team po natin, no, ng Bataan. I-value nyo to, guys. Kasi hindi lahat ng team meron po nito. Kaya start to develop yourself. Marami pa pong aatinan. Marami pa. Pero sabi ko nga, hindi kita kayang baguhin. Ikaw ang magsisimula niyan sa sarili mo. O tingnan mo to, ha. Ngayon meron kang isa, dalawa, tatlong downline. Sa susunod yan, magiging 10, magiging 20, magiging 100. O kung ilan man yung downlines mo ngayon, tanong, paano ba yung success without leadership? O ngayon, kung meron kang 500 o 600 downlines under ng team mo, kapatid, merong effort po kasi yan. May iba't iba po yan na, tingnan nyo to, ha. Success without leadership. Yung effort mo, ano ba to? Paano ba alisin tong word na to? Ayan. No? Effort and time. Okay? 10%, 20, 30. Okay? Kung walang leadership, yung pagpapatakbo mo sa network mo, maniwala ka sa akin, kahit ibigay mo yung effort mo rito ng 10% lang, tatagal ka lang eh. Oh, buting ka na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 10 buwan, 1 taon, 3 taon. Kasi ayaw mo pang itodo, ayaw mong ibigay yung best mo. Part-time ko lang yan. Pag try ko ng 2 months, ng 3 months, pag hindi ako kumita, ayoko na. Yes, ako may downline akong gano'n. Nakapagpasali pa, ha. Bumira eh. Bumira nung umpisa eh. 1 buwan, 2 buwan. Kasama ko pa eh. Nag-offline pa kami. Nag-online pa kami. Kinausap ko pa online yung ibang kakilala niya. Pero napagod. Nag-effort ng kaunti. Tumagal. Tapos bumitaw. Bakit? Hindi kasi nakasuporta lang ang asawa. Bakit? Kasi ninegative siya ng mga tao sa paligid niya. Kasi meron siyang 2, 3, 4 na taong pinakinggan, ninakaw yung pangarap niya, pinakinggan niya na yun. Hindi ka leader. Tatagal ka talaga rito. Kasi kung ibibigay mo 10% lang, 20% lang of your effort, tingin mo magiging successful ka sa graph na yan? Malabo po. Okay? Okay. O, titigan niyo pong mabuti. Success with leadership. Okay? Yung kulay blue, pain. Okay? Yung yellow, gain. Nahihirapan ka ba ngayon? Nasasaktan ka ba ngayon? Nagsasakripisyo ka ba ngayon? O yan yung pain na meron ka ngayon. Okay? Pero kung yung effort na ibibigay mo rito, tataasan mo. Okay? 30%, 40%, 50%. Maniwala ka sa akin, yung income mo rito, pataas din. Yung income growth mo, walang ibang pupuntahan po yan. Tataas at tataas yan. Magsisimula sa maliit din. Yes, yan o, 10, 20, 30 hanggang ma-reach mo po yun. Tugatog na yun. Pero kung hahatiin mo to ngayon, kung hahatiin mo, ngayon, oo, first month, 2 months, 3 months, 6 months, maraming pain na mararanasan. Pero after that, maniwala ka sa akin, hindi man ganun kabilis, magigain ka rin ng lahat ng gusto mo sa buhay mo. Yung leadership mo,
Oh, magge-gain ka ng respect sa mga tao mo, magge-gain ka ng income, magge-gain ka ng marami, magge-gain ka ng lahat. Magsasabay-sabay lahat 'yan eh. Pero ang nakakatuwa lang po dito, habang tumatagal ka, pakinggan niyo po, habang tumatagal ka sa Live Good, yung effort mo na umpisa na 100%, paliit na po ng paliit 'yan. Unti-unti ngayon makukuha mo na yung time freedom. Ngayon lang naman 'yan yung sakripisyo. Nung nakakapagbawas ka ng konti ng oras sa pamilya mo, yes, nangyayari talaga yan sa network marketing. Sacrifice. May pain. Binibigay mo yung matinding effort mo eh. Pero time will come. Pag tagal mo rito, maniwala ka sa hindi. Dahil na-duplicate ka na, dahil na-delegate ka na, dahil may mga tao nang gumagawa ng ginagawa mo, yung effort mo rito, pabawas. Pero yung income mo pataas. Tapos magigain ka ng iba't iba pang pwedeng mangyari sa'yo. Anong sabi ni Coach J Tumbokon kanina? O pare, ilan na yung nagpapatakbo ng ads sa ilalim ko? Congrats. Kasi naduduplicate siya. Tingin mo yung income lalaki, hindi. Lalaki. Pero ang hindi nakikita ng tao yung pain. Yung sacrifice, yung hirap. Bago niya nakuha yun. Di ba? Oo nga po, di ba? Yung kaya kong ikutin nung first 3 months ko rito, na kahit hindi pa ako nagfo-full time, yung first 3 months ko po talagang lumaki ang Cavite, lumaki ang Batangas, lumaki ang Manila, kahit papaano, 'di ba? Nakita niyo po na bumaba talaga si Coach Chris Tolentino. May sakripisyo, hindi pwedeng gusto mo lang linggo-linggo may laman yung credit wallet mo. Gusto mo lang palaki ng palaki yung laman ng credit wallet mo nang walang sacrifice, no? Kung gusto mo maging successful, samahan mo ng good leadership yung pagpapatakbo sa network. Tulong. Tulungan natin yan, guys. Okay? Oh, maybe last slide po tayo. Qualities of a great leader. Great leaders are good followers. O tanong, pag sinabi ba ng upline mo, upline, may training tayo ngayon. Partner, may training tayo. Sabi mo sa upline mo. Tsaka na lang, upline, busy ako ngayon. Tsaka na lang, upline, may problema yung cellphone ko eh. Tsaka na lang, upline, pag kaya ko nang gumising ng maaga. Hindi ko pa kaya eh. Oras pa ng pahinga ko talaga yan. Upline, invite tayo ngayon. May talk si Coach J, si Coach Marif eh. Wala pa akong ma-invite eh. Hanggang ngayon, yung mga iniimbita ko, ayaw eh. Di ba? O hataw tayo, punta tayo ron sa sabi nung upline. Eh pagka hindi ka good followers, ayaw mo rin talagang magsusunod. Eh baka wala sa'yo yung quality ng hinahanap naming partner na kasama namin dito na gusto naming makasama o ma-develop naming leaders. Ako natutuwa ako sa mga member na mga bago pa lang ha. Ayan sila Sister Joy, sila Kuya Rolly, sila Ate Nerissa, mga new blood to eh. Mga 1 week, 2 weeks pa lang pero lagi ko nakikita yung pangalan po dito sa Zoom. Maka-receive lang ng chat brigade yan na may link. Open agad eh. Nagbibigay ng oras. Naniwala ka sa hindi, yung mga followers na yan kahit bago pa lang, yan yung pwedeng tutukan talaga ng uplines. Eh. Great attitude. Yung may yes upline attitude. Oh, with respect to all my core leaders. Di ba? May yes upline attitude. Sabi ko lang, parang Jay, pare, okay lang ba ikaw magbagsak ng ABC sa success? Yes, upline.
Sabi ko kay Maripe, kay Leslie, gawa kayo ng slide nyo. Within this week, kayo magtuturo sa morning mentoring. Yes, apply. Value nyo to guys kasi may upline na nagtutulak sa'yo. May upline na naguhulma sa'yo. Wala pong gumawa nun kay Coach Chris Tolentino dito kay Live Good. Walang nagtutulak sa akin, walang nagmi-meeting sa akin, wala akong inaatin ng core leaders meeting na inaatinan mo. Wala akong inaatin ng ibang training ng upline ko. Wala po. Oo, may dinugtungan po ako mga upline. Pero i-value mo to. Ako po, nagsi-self-study na lang si Coach Chris. Nakikinig ako ng mga motivational video sa gabi, sa hapon. No, online. Ako po, nag-aaral. Kaya i-value mo to guys. No? Pagka ganyan ang attitude ng isang new member dito, pagka may great attitude, may yes upline attitude, mas tututukan ko pa yan kahit new blood eh. Totoo lang. May mga downlines ng downlines nyo po. Minsan kausap ko sa gabi yan. Minsan kausap ko sa hapon yan. To motivate, to inspire. Okay? They take action even upline is not watching. Yan ang mga quality ng leader. Coach Maripe, Coach Leslie Iqbal. Umahataw po yan. Hindi naman kailangan i-report pa nila sa akin kung nasaan sila. Nakikita ko na nga lang sa mga post nila. Even upline is not watching. Yung iba kasi parang gusto magpasikat pa sa upline. Yung iba ganito eh. Upline na to eh. Chat brigade na naman. Gusto lang yata ako makita ni Zoe sa Zoom nito. Wala pong gusto makakita sa'yo rito. Crush yata ako ni upline. Ang gusto lang ng upline mo, ma-develop ka. Matuto ka. Kaya matuwa po kayo pag kasama kayo sa GC ng upline nyo, pag lagi kang ina-update ng upline nyo. Kasi pag hindi ka na nakaka-receive ng mga message sa upline mo, kapatid, doon ka malungkot. Wala na siyang pakialam sa'yo. Baka acne ka kasi. Baka sabi mo sa sarili mo, ayoko na yan. Alam ko na yan, alam ko na yan. Training na naman, mentoring na naman, talk na naman. Paulit-ulit lang yung sinasabi dyan eh. Yes, oo, paulit-ulit po kami. Tanong, ikaw alam mo na ba? Baka hindi pa. Nasusundan? Okay lang paulit-ulit. Ganun po talaga. Ipa-discuss ko nga sa iyo yung marketing plan. Ipaliwanag mo sa akin. Sige nga po. Kung talagang alam mo na. Ilatag nyo po nga sa akin kahit sa Zoom. Ano yung pagkakaunawa mo sa matching bonus kung talagang alam mo na. Hindi kailangan ang upline mo na nakikita ko ano eh. Kahit wala yan. Marunong talaga tayong dapat i-share yung opportunity. Service to many. Gawin na natin yung serbisyo natin. Na humanap ng mga tao na pwede nating tulungan at magserbisyo tayo mismo sa grupo natin. Kasi hindi lahat maniwala kayo sa akin. Ikaw mismo. Wag mo lang iasa na may mentoring naman si Jay eh. May pa-training naman si Coach Chris eh. Paatinin ko na lang sa kanya. Sige po, ganun ang gawin mo. Maniwala ka sa hindi, ang respect ng tao mo na sa akin. Wala sa'yo. Yes or no? Hindi mo simulan mag-talk, hindi mo simulan sa mentoring, hindi mo simulan tumayo rito at magturo din. Ang respeto hanggang sa kaila-ilaliman mo na sa akin. Na kay Perna, na kay J. Tombokon. Wala sa'yo. Gusto mo ba yon? O gusto mo, pangalan mo yung laging sinasambit nila? Yan yung idol ko, si Coach Leslie. Yan yung upline ko, si Maripe. Yan yung upline ko, si Ronald. Si Roland. Ganun sila.
Yan yung nagturo sa akin, Jay Tumbokon. Dapat gano'n. So level up guys, level up. They humble down. Yan ang masarap turuan, yung mga taong humble. Kahit professional na. Andito si Doc Weng, oh, dyan pa ba? Si Jay Tumbokon. Ang dami rito mga professional na tao. Pero napaka-humble, willing to learn, willing to listen. Tapos yung iba, tataas ng pride. Willing to sacrifice, willing to learn, willing to teach. Yan po yung hinahanap natin. Kung nasa iyo yung quality na yan, congratulations po. Ikaw yung hinahanap naming leader. Ikaw yung ide-develop na. At kung nasa iyo itong mga qualities na to, congrats din sa'yo kasi alam ko makakagawa ka ng malaking organization. Alam ko gagawa ka ng malaking grupo mo. Alam ko na ikaw naman yung mag-gain ng respects under ng team mo. Dahil nasa iyo itong mga qualities na to. Okay? So, are you learning? Are you learning? Ayan, i-allow ko na kayo na ano ha. I-allow ko na po kayo na mag-unmute ng inyo pong microphone. Ha? May natutunan po ba? Yes or no? Paki-type nga yes kung meron. Kung wala, eh okay lang din naman. Yes, coach. Yes, yes. Lahat po kayo makakasama mo hanggang dulo. Thank you. Yes. Paki-type nga. Are you with me, guys? Thank you, Doc Weng. Thank you, Coach J. Tumbokon. Thank you, Coach Leslie. Salamat sa oras nyo. No? So, again, this is a leadership training. So, medyo gisingan ng mundo to. At gisingan ng pangarap. Okay? Tapikan po ng gusto ang leadership, no? Para, thank you, Coach Randy. Para maramdaman mo. Oo. Para may konting realization, no? Narinig mo yung mga dapat. Kasi kung bebabyhin kita rito, bobula-bulahin kita, at sasabihin ko lang lahat ng gusto mong marinig, hindi ka tatayo. Mananatili kang susubuan. Mananatili kang ipagtitimpla ng gatas. Mananatili kang ihahaluin pa yung pagkain para sa'yo. Mananatili ka pang bibihisan. Mananatili ka pang bata sa mundo ng network marketing. Pero pag naririnig mo tong mga bagay na to, maniwala ka sa hindi, darating yung time. No? Darating po yung time. 2 months, 3 months, 6 months from now, tatayo ka as a leader. Kasi narinig mo tong mga bagay na to. Kasi natuto ka. At challenge kita. Lokong Cristolentino to, hinahamon ako ha. Hinahamon yung kakayahan ko, yung galing ko, yung talento ko. O ngayon guys, syempre china-challenge kita. Labas mo na yan. Give your best shot. Dito mo labas yung galing mo dahil may katapat na malaking resulta yung talento mo. Ginalingan mo nga sa pagiging empleyado dati. Best employee of the month ka nga, di ba? Ayaw ka nga pangawalan ng bisor mo, ng manager mo na magre-resign ka. Kasi sobrang husay mo, sobrang galing mo, sobrang talino mo. Baka siyempre, baka mas magagaling pa kayo sa amin. Totoo ba rin, Jay? Meron dito mas magagaling pa sa amin kung totoo lang. Baka hindi mo pa nilalabas. Okay, so hopefully sa kulang isang oras na pagsasalita ni Coach Chris Tolentino,
nagulantang ko yung natutulog mong mundo, no? Yung natutulog mong potential sa loob ng sarili mo. Pero alam ko, marami pa po. Marami pa yan at merong mga leaders at leaders na lalabas sa ilalim natin. Lagi kong pinagpe-pray po yan. Oo, na dumating yung mga taong yan. Yun yung mga deserving talaga, yung mga masarap pa kasama, yung mga talagang ah, may lalim. Okay, may pinaguhugutan. May deepest why po talaga kung bakit kailangan mag-network, kung bakit kailangan gawin 'to. So, if you have a passion to train, to teach, to motivate people, and to help other people, welcome to the club. Ito na yung hinahanap. Okay? Pero pag ikaw yung leader na gusto mo pera-pera lang, kita-kita lang, at lumaki lang ang resulta mo rito ng no, dapat ang leader may puso. Cheers! Tsaka hindi reklamador. Okay? Meron kasi reklamo ng reklamo, imbis na magpasalamat ang tinitingnan yung butas, naghahanap ng mali. Oh, ako nga po, meron man nagchat-chat sa akin, hindi ko naman direct, no, napakalalim na. Dapat upline ganito, ganun eh. Dapat upline ganito, ganun eh. Wala kaming time para umatin ng 5 AM. Dapat wala bang sa gabi? Sabi pa sa akin, dapat upline yung module natin, naka-series talaga eh. Ang daming chat sa akin na gano'n. Hindi ko na nga nire-replyan eh. Pakialam ko sa'yo. Puro ka dapat, edi sana dapat ikaw gumawa. Apo. Imbis na, ano mo, simulan na lang. Minsan kapatid, may mapaghanap pa eh. Walang masamang mag-suggest. Pero kung ako nga as a leader, open ako for suggestion, open lagi ako sa RTIA, every time na magpapa-meeting ako sa grupo or every time na may meeting ko one-on-one, kausapin yung mga leader, ano ba idean mo, ano suggestion mo. Pero kung ikaw yung mapaghanap, papagreklamo, at ang dami pang buladas, pero wala namang saysay at wala namang napapasali, kapatid, wag ako, iba na lang. Okay? Wag ako. Okay? Do you have learning? Paring Jay, diyan ka pa ba? Yeah. Ayan, paring Jay, Marife, Leslie Skilio, and paring Jay, pare, padagdag, 1 minute pare, restroom lang ako. Okay lang ba? Oo. Oo naman. Sure, sure. Ayan, sure. Ayan, Jay Yes, Tombokot upline. from Canada. Last na. Yes, upline. Oh, di ba? Thank you, pare Mm. Ayan, pare, Oh. baka medyo, pare, medyo may kabigatan, medyo malalim-lalim ang leadership, alam mo yan. Pero, Oh. sana ma-absorb nila to, paring Jay. Ayan, pare, Yeah. mabilis lang. Ah, sa totoo lang po, yung leadership training, kung may bago ka, hindi po namin to binabagsak talaga sa mga bago. Kung wala ka pang group, kung wala ka pang grupo. Kaya lang siyempre, siguro gusto ng ituro o ibahagi ni Coach Chris yung leadership. Kasi yes yung iba magugulat dahil hindi po nila alam na ang multi-level marketing pala is actually a leadership na position, no. Bago po ako nag-network marketing, siguro masasabi ko na introvert ako eh. Ako yung tipong laging gusto ko nasa background lang. Yung ayaw kong tumayo, ayaw ko yung nagtataas ng kamay. Pero pag tinuro mo ako, sumasagot naman ako. Gano'n po ako sa eskwelahan dati, no. So, lagi ako nasa likod ng
nasa likod ng mga kaklase ko. Wala po ako sa harap kasi ay hindi ko alam. Pero lahat po tayo may pangarap, 'di ba? Lahat po tayo may pangarap na tumaas yung posisyon. Lahat po tayo may pangarap na ma-promote. Lahat po tayo may pangarap na mamuno, 'di ba? Yun yung ating mga gusto, yun yung mga pangarap natin, eh. Kaya nga 'di ba, hanga tayo dun sa mga taong marunong mamuno. Pero pagdating sa atin parang ayaw natin, 'di ba? Na takot tayo, 'di ba, na kasi nga hindi tayo, na-train, hindi tayo naturuan papaano, 'di ba? Walang nagtulak, gano'n ano. Ah, eto po 'yun ano, meron po akong, ikukuwento sa inyo 'no, maiksi lang po itong kuwento. Ah, meron pong ano 'no, meron pong kaharian 'no, meron po siyang napakagandang prinsesa. So, bago ako magkuwento pala, gusto ko munang i-type niyo yung number 1 kung talagang makikinig kayo baka inaantok na kasi kayo, eh. Eh, habang inaantay lang natin si Coach Chris ikukuwento ko 'to. Okey lang po, related naman po ito sa leadership, okey? So, isa lang yung nag-type, yun, aba ang dami na, okey, okey sige. Tutuloy ko para sa inyo. Okey, meron pong isang kaharian kung saan yung hari ay pinatawag po lahat ng mga lalaking, gustong pakasalan yung kanyang, prinsesa 'no. Meron po siyang prinsesa, napakaganda 'no, ng kanyang prinsesa. Pero bago niya ipakasal yung kung sino man yung lalaki na papakasal niya dito sa prinsesa, meron pong pagsubok na pagdadaanan, okey? Ano raw po yung pagsubok? Kailangan makatawid po siya 'no, sa isang, ilog 'no, ilog po ito. Yung ilog po punong-puno ng buhaya, punong-puno po yan ng buhaya, yung ano, meron ding mga, yung, tinatawag na yung ahas tubig, pero buhaya po talaga, napakarami ng buhaya. Kailangan matawid mo mula dito sa pampang hanggang dun sa kabila 'no. So, siyempre, tinawag po lahat, dumating yung mga lalaki, hindi nila alam kung ano yung kondisyon na nagpuntahan sila sa ano, dahil nakita nila napakaganda nung prinsesa, eh, 'no? Si di Nandun na sila lahat, nasa pampang, sinabi sa kanila, "O eto ang kondisyon, 'pag natawid niyo mula yang pampang na yan hanggang dun sa kabila, 'no, kayo kung sino man yung makakatawid, ipakakasal ko sa aking anak," sabi nung hari. Ngayon, nakita nila punong-puno ng buhaya, walang makatalon. Dami, buhaya talagang nag-aanuhan, 'no? Maya-maya may nagulat sila, nagulat, 'no? Merong tumalon dun sa ilog, 'no? At sa sobrang bilis talagang lumangoy, nalangoy niya yung kabilang pampang, 'no? Palakpakan yung mga tao, pati yung hari bilib na bilib. Ang galing nung lalaki ito talagang dapat mapangasawa ng anak ko. Pinalakpakan 'no, tapos tinawag, "Halika rito iyo, ikaw ang nanalo, ikaw ang ipakakasal ko sa anak ko." Sabi niyang gano'n ano, "Bago kita ipakasal sa anak ko, ano ang gusto mong sabihin?" Sabi niya. Isa lang ho, ano, "Sino ho yung tumulak sa'kin?" Sabi ng gano'n. Hindi pala siya talaga lalangoy, naitulak lang pala siya. Kaya lang dahil sa sobrang takot niya 'no, kailangan siyang mabuhay, eh, buhay na yung kapalit, eh. Nalangoy niya at hindi siya naabutan ng buhaya. Okey, ano pong relasyon nito sa ginagawa namin ni Coach Chris? Naitulak lang pala pare. Wala, itulak lang siya pare, hindi nga niya gusto paring tumalon. Wala, wala siyang kaplano-planong tumalon, eh. Kaso tinulak siya pre, may tumulak sa kanya, kaya natawid niya. Ngayon, ano bang relasyon nito sa ginagawa namin ni Coach Chris? Wala lang.
Gusto lang namin kuwento. Hindi, meron po, ano po 'yun, Tawa si Ma'am Pilda, eh, oh. kami po yung oo, si Ma'am Pilda tama, kasi po kami pong mga upline 'no, kung mapapansin niyo kami po yung nagtutulak sa inyo, eh, 'no, yung po, yung pong nakatawid na yun imagine, napakasalan niya yung prinsesa, naging prinsipe siya, dahil po dun sa tumulak sa kanya, Oo. 'di po ba? Kung hindi siya itinulak, hindi niya malalaman na kaya niya palang tawirin yun kahit punong-puno ng buhaya. Kasi bakit? Pinangunahan siya ng takot. Lahat ng tao, lahat ng nandun, ang pinangungunahan nila yung takot nila, eh. Eh, may tumulak sa kanya. Eh, di siyempre buhay na yun, 'di ba? So, nasaan ba tayo ngayon, 'di ba? Yung pong pagne-network natin Me. kaya tayo nag-live good, gusto nating mabago yung buhay natin. Gusto nating gusto nating marating yung mga narating ng mga top uplines, 'di ba? Kumita ng malaking dolyar. So, anong ginagawa po ng mga uplines niyo? Kami po ni Coach Chris, tinutulak namin kayo. Maaaring iba sa inyo hindi niyo talaga gusto, maaaring iba sa inyo natatakot, tama? Pero nandito po kami, 'no? Kaya po kung may mga uplines kayo na tinutulak kayo, wag po kayong magalit. Wag po kang sumama ang loob. Bakit po? Kaya po kayo tinutulak niyan, naniniwala po Chinat ko kami na. na kaya niyo. Kahit po ako, nung ako po tumayo, 'no, at nagpaliwanag, sabi ko nga kay Coach Chris, nasa garahe kami sa Muntinlupa pare, downline ko, walang ibang magsasalita, eh. Walang ibang maglilida, walang ano, 'di siyempre ako. Eh, di akong nagpaliwanag. Sa totoo lang po yung panyo ko parang bagong laba pagkatapos, 'di ba? O ito pang isa, si Darlene pare kilala mo naman, Hmm. asawa na siya ngayon ni Erald. Isa pong leader namin taga Pangasinan, Natividad. Anak po 'yan hindi ko po alam nung nakilala ko siya, pero pagpunta namin sa kanila sa Pangasinan, siya po ay, anak ng, konsehal ng bayan ng Natividad sa Pangasinan, 'no. Si Darlene po ayaw magsalita pre, ayaw niya magsalita. Imagine, ginawan kami ng nanay niya na lahat ng barangay sa Natividad, nag-talk kami. Ang kausap namin puro barangay captain, eh, konsehal ng bayan yung nanay pre. Lahat ng barangay captain, dun kami talk. Si Darlene ayaw magsalita. Sabi nung isang upline ko friend nila, sabi sa'kin, "Jay, hindi puwedeng ganito." Sabi niya, "Kailangan mag-talk 'yan." "O sige, ano natin, masama pakiramdam mo?" Sabi, "Sige, nagtatay ka." Sabi namin gano'n. Tinulak namin siya mag-talk. Sabi ko, "Darlene, hindi na puwede si Ryan. O papaano 'yan, sinong magto-talk ng ano, eh, hati tayo, ikaw mag-talk 'no." Nag-talk siya. Tinulak, alam niyo po ngayon sinong isa sa pinakamagaling nag-talk sa dati naming network marketing ni Chris Tolentino, si Darlene Nolasco, kasi asawa na siya ni Erald. Gano'n din si Erald pare, tinulak namin niya mag-talk. Nung una ayaw, paulit-ulit yan pare. Sinabi niya na nung una, sinabi ulit, 'di ba? Dapat nasa marketing na, inulit pa ulit yung health symposium. So umpisa lang po, 'no, mahirap, pero 'pag nasanay kayo, tuloy-tuloy na po 'yan, tuloy-tuloy na po. Alright, so yun po, again, babalik ko na kay Coach Chris. Wag po kayong, sumama ang loob, wag po kayong magalit kung kami po na mga coaches tinutulak kayo. Hindi po yung natututunan niyo sa'min, katulad ko po nagtuturo akong digital marketing. Gusto ko pa matutunan niyo, kaya nga po tinuturo ko yung initial, yung module 1 ko para makita niyo bakit ba kailangan yung ganitong ano, kasi yung underlying factor bakit po tayo nagdi-digital marketing, ano ba yung kailangan dun. Kasi nga 'pag hindi niyo alam yung ganong knowledge, hindi niyo alam, 'di ba? Walang kuwenta na alam niyo mag-ano, gumawa ng campaign, 'di ba? So, yun po yun 'no. Wag po kayong matakot sumubok. Nung time na, si Coach Chris hindi ko alam, baka nag-iisip na 'to, nawala yata si ano, si Coach Jay, hindi na kami masyadong nag-uusap katulad dati. Pero sabi ko sana, partner, nag-aano lang, nag-aaral lang ako. So nag-aaral ako, naaral ko siya, inaaral ko po, 'no? At sa totoo lang po, kung hindi ko siya inaral at hindi ko in-apply ng ako mismo yung nag-apply, hindi po ako matututo.
believe me, marami po akong pagkakamali. Kaya nga hindi agad ano eh, pare, hindi agad siya tawag dito, hindi agad naging effective. Kasi bakit? Test ako ng test eh. Ganun din po tayo, 'di ba? Ganun din po tayo sa mga kakausapin natin, sa pagtotok natin. Huwag nyo agad isipin na perfect. Pag kayo nagsalita, hindi naman agad perfect eh. 'Di ba? Pero ito maganda. Sir, ma'am, hindi alam ng kausap niyo na may mali kayo. Hindi naman nila alam si Livegood eh. Correct. Tama? Kayo lang nakakaalam nun. Ay, mali pala ako. O, di pwede niyong baguhin. Basta disimulado lang kasi dapat ang lalabas, medyo confident ka, di ba? So, ganun din po ako hanggang nakuha ko po yung perfect na timpla na papaano magkakaroon ng mga inquiries, no? Na papasok ng mga inquiries sa digital marketing, sa FB ads. Then, the rest is history. So, ngayon po, yun, tinuturo ko na, tatlo na po ngayon sa aking mga leader ang dinuduplicate na po ako. Pero sabi ko nga, subukan nyo, itry nyo kasi hindi nyo malalaman yung talagang yung papaano magpatakbo ng isang FB ads or ng isang papaano tumayo bilang leader kung hindi nyo susubukan na kayo talaga yung magpapatakbo nito. No? So again, maraming salamat Coach Chris. Thank you and I'll see you again siguro next Sunday. Mamaya pare, mamaya 'di ba tayo Ayun nga speaker? pala, meron pala tayo mamaya. Tayo pala speaker, Oh, no? So announce mo na mag-invite po pare kayo, ha? Jay. Announce mo na. Meron po kaming business orientation. So sinabi ko nga kay Coach Chris na yung pong 10 a.m. Business orientation, MWF. So dalawa po kami doon ni Coach Chris. So sana po pwede po kayo magdala ng invites nyo. Gusto ni Coach Chris na gawing ano to live, no? Pwede naman. And pare, nga pala, nagpadala na ako ng video kay Clarence, no? Hiningan niya Okay. ako ng testimonial. Yun. So, yes, so, Pare, sisikat ka na. nagpadala na. Yeah, Sisikat ka na makikita na ako online. sa website ni Clarence. Oh. So, yes, thank you po. Maraming salamat po sa inyo at attend po kayo mamaya ng ano ha, ng ating bomb. No, Okay.